Ang sabi ng anak ko sa mga pulis, ninakawan ko raw ang sarili kong kumpanya. Nakatayo ako sa gitna ng opisina ko. Ang opisinang binuo ko mula sa pawis at dugo sa loob ng 40 taon. Ang bawat sulok nito, kabisado ko. Ang amoy ng lumang papel at ng dagat na nanggagaling sa pantalan, iyon ang bumubuhay sa akin araw-araw. Pero sa umagang iyon, ang hangin sa loob ay mabigat. Parang hindi ako makahinga. Sa harap ko, nakatayo ang 2 ahente ng NBI. Seryoso ang mga mukha. At sa tabi nila, ang anak kong si Isabel at ang asawa niyang si Marco. Si Isabel, ang nag-iisa kong anak, ang prinsesa ko. Mula pagkabata, lahat ng gusto niya ibinigay ko. Pinag-aral ko sa pinakamagandang universidad. Ipinagmalaki ko siya sa lahat. At nang maging handa na siya, ibinigay ko sa kanya ang pinakamataas na posisyon sa kumpanya. Siya ang aking Chief Financial Officer, ang kanang kamay ko, ang tagapagmana ko. Pero sa umagang iyon, hindi ko na siya kilala. Ang mga mata niyang dati puno ng paghanga at pagmamahal sa akin, ngayon ay malamig, kasing lamig ng bakal. Pa, kailangan po nating mag-usap, sabi niya. Ang boses niya, walang emosyon, walang bahid ng paggalang. Para akong isang estranghero. Ipinakita sa akin ng mga ahente ang isang folder na puno ng mga dokumento. Sabi nila, meron daw silang matibay na ebidensya. Ebidensya na sa loob ng 2 taon, sistematiko ko raw na ninakawan ang Santos Maritime Supply ng halagang 45 milyong piso. 45 milyon. Natawa ako. Isang tawang mapait. Anong kalokohan ito? Isabel, sabihin mo sa kanila, ikaw ang may hawak ng lahat ng libro. Alam mong hindi ko magagawa iyan. Tumingin siya sa akin. At sa isang iglap, nakita ko ang bahagyang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Isang napakagaling na pag-arte. Kaya nga po ito masakit pa, sagot niya, at nanginginig pa ang boses. 3 linggo ko na po itong iniimbestigahan kasama ng mga auditor. Umaasa akong nagkamali lang sila. Pero malinaw po ang lahat. Ang mga bank statement na nagpapakita ng transfer sa isang offshore account na nakapangalan sa inyo, ang mga peking invoice, ang mga email na may digital signature ninyo, lahat galing sa computer ninyo. Hindi ako makapagsalita. Ang bawat salita niya ay parang isang suntok sa aking sikmura. Ang sarili kong anak, ang siyang nagdiin sa akin. Ang siyang naghanda ng bitag. Si Marco, ang manugang ko, ay inakbayan siya. Tumingin siya sa akin na may halong awa, isang peking awa. Tito Ricardo, sabi niya, para po ito kay Sofia. Sa apo ninyo, hindi namin pwedeng hayaan na lumaki siyang ang lolo niya ay isang magnanakaw. Magnanakaw? Ako, isang magnanakaw? Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ko. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang pangalan na iningatan ko, lahat ay binasag sa isang umaga lang. At ang gumawa nito ay ang dugo't laman ko. P. Kuda P. Habang pinoposasan nila ang aking mga kamay sa likod, hindi ako pumalag, hindi ako sumigaw. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa akin. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Isabel. Hinanap ko ang kahit katiting na pagsisisi, kahit kaunting pag-aalinlangan. Pero wala. Wala akong nakita kundi isang malamig at determinadong desisyon. Sa isip ko, habang kinakaladkad nila ako palabas ng gusaling, ako mismo ang nagpatayo, malinaw ang lahat. Perpekto ang kanilang plano. Masyadong perpekto. Ang bawat dokumento ay planado. Ang bawat testimonya ay ensayado. Ang mga luha ay kalkulado. Inisip nila ang lahat, pero may isang bagay silang kinalimutan. Isang napakahalagang bagay. Akala nila, dahil matanda na ako,
Mahinana ako. Akala nila sa pagpasok ko sa kulungan, susuko na lang ako at hahayaang mabulok doon. Akala nila tapos na ang laban. Pero hindi nila alam mayroon akong isang bagay na hindi nila kayang nakawin, ang katotohanan. At meron akong isang bagay na hindi nila kayang sirain, ang aking kalooban. Hindi ako nagsalita, hindi ako umapela. Tinitigan ko lang silang dalawa, si Isabel at si Marco, habang nakatayo sila na parang mga hari at reyna sa kahariang inagaw nila sa akin. Isinara ko ang aking mga mata at itinatak sa aking isipan ang kanilang mga mukha, ang mukha ng pagtataksil. Sa mga oras na iyon, walang nakakaalam sa lihim na isinumpa ko sa aking sarili. Walang nakakaalam sa plano na dahan-dahang nabubuo sa aking isipan. Hindi ito isang plano ng paghihiganti na dala ng galit. Hindi. Ito ay isang plano na mas malamig pa sa kanilang mga puso. Isang plano na bibilangin ang bawat araw, bawat oras, bawat minuto na ilalagi ko sa impyernong paglalagyan nila sa akin. Hindi nila alam na ang bawat pekeng dokumento na ginawa nila ay mayroon ding tunay na katapat. Ang bawat kasinungalingan na sinabi nila ay merong bakas na iiwan. At ako ang hahanap sa mga bakas na iyon kahit paabutin ako ng habambuhay. Tumahimik lang ako, isang nakabibinging katahimikan. At sa aking pagtahimik, doon sila nagkamali. Dahil ang isang matandang tahimik ay mas mapanganib kaysa sa isang leong umuunggal. On. Ang bail hearing ay isang sirko. Itinayo ako sa harap ng hukom na parang isang kriminal. Ang sabi ng piskal, isa raw akong flight risk. Meron daw akong access sa milyon-milyong piso sa ibang bansa na maaari kong gamitin para tumakas. Itinanggi ko ang lahat pero wala akong pruweba. Ang abogado ko noon, isang corporate lawyer na walang alam sa korte, ay parang natutulala lang. Nag-set ang hukom ng piyansa. Isang halagang imposible. 25 milyong piso sa sandaling iyon. Ang tanging paraan para makalaya ako pansamantala ay kung papayag si Isabel. Bilang CFO at may-ari ng 40% ng kumpanya, siya lang ang pwedeng mag-apruba ng isang loan para ipangpiyansa sa akin. Tumahimik ang buong korte. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Sa anak ko, ito na ang kanyang huling pagsubok. Ang huling pagkakataon para ipakita kung may natitira pa siyang puso. Tumingin ako sa kanya. Hindi nagmamakaawa, nagmamasidlang, naghihintay. Dahan-dahan siyang tumayo. Inayos niya ang kanyang damit, huminga ng malalim, at nagsalita sa isang boses na malinaw at matatag para marinig ng lahat. Your Honor, sabi niya, habang nakatingin sa hukom, pero alam kong ang mga salita niya ay para sa akin. With all due respect, I cannot in good conscience risk the company's financial stability. I have to think about the employees and my daughter's future. Pagkatapos niyang sabihin niyon, dahan-dahan siyang lumingon sa akin sa kanyang mga mata. Wala nang luha. Wala nang pag-arte. Ang nakita ko lang ay isang malamig na tagumpay. Isang tingin na nagsasabing, tapos ka na, akin na ang lahat. Bumagsak ang martilyo ng hukom. Ang tunog nito ay umalingamngaw sa buong silid, at sa aking mga tainga, ito ang tunog ng pagsasara ng pinto ng aking kabaong. Habang muli akong kinakaladkad palabas, nakita ko ang ngiti sa labi ni Marco. Isang maliit pero mapanuyang ngiti. Pero ang huling imaheng nakita ko bago ako tuluyang lamunin ng dilim ng pasilyo ay ang mukha ni Isabel. Ang mukha ng aking anak. At doon, sa isang iglap, nakita ko ang isang bagay na hindi niya inaasahan na makikita ko. Isang bahagyang panginginig ng kanyang kamay.
At sa sandaling iyon, alam ko na. Alam kong darating ang araw, pagsisisihan niya ang lahat ng ito. At sa araw na iyon, sisiguraduhin kong nandoon ako para panuurin siyang bumagsak. Ang 4 na buwan na ginugol ko sa Manila City Jail, bago pa man magsimula ang paglilaitis, ay parang 4 na taon sa impyerno. Hindi ito ang klase ng lugar para sa isang taong tulad ko, isang taong sanay sa malinis na kumot at tahimik na gabi. Dito, ang bawat gabi ay puno ng ingay. Ingay ng mga taong nawalan ng pag-asa, mga unggol ng pagsisisi, at mga hagulgol na walang nakakarinig. Ang selda ko ay maliit, siksikan, at amoy kalawang at pawis. Sa edad kong 63, ang katawan ko ay hindi na kasing lakas ng dati. Ang bawat araw na paggising sa matigas na semento, ang bawat pagkain na walang lasa, ay unti-unting pumapatay hindi lang sa aking katawan, kundi pati na rin sa aking kaluluwa. Ang pinakamasakit ay ang pakiramdam na pinabayaan. Lahat ng assets ko, lahat ng pinaghirapan ko, naka-freeze. Ang kumpanya, ang personal na pera, pati ang joint account namin ng yumaong asawa kong si Catalina, lahat ay kinuha sa akin. Para akong isang pulubi, nakasalalay sa awa ng sistema. At ang sistema ay walang awa. Ang abogado ko, isang bata at sabik na abogada mula sa Public Attorney's Office na nagngangalang Joyce Vargas ay mabait. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang kagustuhang tumulong, pero nakikita ko rin ang takot. Ito ang pangatlo pa lang niyang kaso. At ang kalaban niya ay isang kasong binuo ng mga taong may pera, may impluwensya, at may kasamaang hindi niya kayang tumbasan. Para siyang isang maliit na bangka na sumusubok tumawid sa isang karagatan habang may bagyo. Nagsimula ang paglilaitis. At sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko ay lalo akong nilulunod. Ang prosecution, ang mga abogado sa kabilang panig, ay parang mga artista sa isang perpektong dula. Inilatag nila ang kanilang mga ebidensya ng sunod-sunod. Ang mga bank records, ang mga peking invoice, ang mga email, lahat ay nakatutok sa akin. Isang bundok ng kasinungalingan na mukhang katotohanan. Ang pinakamatinding dagok ay nang tumayo si Isabel sa witness stand. Ang anak ko, ang prinsesa ko. Suot niya ang isang simpleng bestida, ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Mukha siyang isang anghel na may sungay. Sinimulan niyang ilahad ang kanyang kwento. Ang bawat salita ay malumanay, puno ng kalungkutan. Ipinaliwanag niya sa hurado ang sistema ng pananalapi ng aming kumpanya. Kung paano niya, sa isang regular na audit, napansin ang mga irregularities. Mga maliliit na butas na unti-unting lumaki. Ikinuwento niya kung paano niya ako kinumpronta ng pribado na may pag-aalala at paggalang. At kung paano ko raw itinanggi ang lahat na may halong galit pa. Mahal na mahal ko po ang tatay ko, sabi niya sa korte. At pagkatapos ay kumuha siya ng panyo para punasan ang mga peking luha sa kanyang mga mata. Pero mas mahal ko po ang anak ko. Hindi ko po pwedeng hayaan na lumaki siyang iniisip na ang pagnanakaw at pandaraya ay tama lang dahil lang pamilya ang gumawa. Napakagaling, napakahusay. Kung hindi ko lang alam ang katotohanan, baka ako mismo ay maniwala sa kanya. Nakita ko ang reaksyon ng mga hurado. Ang kanilang mga mukha ay puno ng awa para sa kanya. At puno ng pagkamuhi para sa akin, sumunod si Marco. Ang kanyang testimonya ay mastuso. Hindi siya direktang nag-akusa. Sa halip, nagpinta siya ng isang larawan. Isang larawan ng isang matandang lalaki na nalulungkot at nag-iisa pagkamatay ng kanyang asawa. Isang matandang lalaki na pakiramdam ay nagtrabaho ng buong buhay pero walang napala. Madalas po niyang sinasabi sa akin pagsisinungaling ni Marco na deserve niyang i-enjoy ang pera habang nabubuhay pa siya. Ikinuwento pa niya kung paano raw ako nagtanong-tanong sa kanya
tungkol sa mga offshore investments at cryptocurrency. Mga maliliit na butil ng kasinungalingan na isinaboy niya para buuin ang isang malaking imahe ng kasakiman. Nang ako na ang sumalang, sinubukan kong ipagtanggol ang aking sarili. Sinabi ko ang totoo, na wala akong alam sa mga transaksyon, na si Isabel ang may kontrol sa lahat, na hindi ako marunong sa mga offshore accounts. Pero ang boses ko ay parang hangin lang, ang mga salita ko ay walang bigat. Dahil wala akong ebidensya, ang tanging hawak ko ay ang aking salita. At sa loob ng korte, ang salita ng isang akusado ay walang halaga kumpara sa isang bundok ng mga dokumento. Sa huli, pagkatapos ng 3 linggo na parang walang katapusan, nag-deliberate ang hurado. 6 na oras. Ang pinakamahabang 6 na oras sa buong buhay ko. Bawat minuto ay parang isang karayom na tumutusok sa aking dibdib. At nang bumalik sila, sa unang tingin ko pa lang sa kanilang mga mukha, alam ko na, guilty. Isang salita, pero sapat na para wasakin ang lahat ng natitira sa akin. Ang hukom ay nagbigay ng sentensya, 3 taon. 3 taon sa loob ng bilangguan dahil sa pagmamahal ko sa aking anak. Dinala nila ako sa Muntinlupa. Habang papalayo ang sasakyan, natanaw ko si Isabel at si Marco. Magkayakap sila. At sa mukha ni Isabel, wala na ang mga luha. Ang naroon na lang ay ang malamig at matigas na anino ng tagumpay. Sa wakas, nakuha na niya ang lahat. Ang kumpanya, ang pera, ang kapangyarihan. At ako ay naging isang multo na lang sa kanyang nakaraan. Isang alaala na pilit niyang kakalimutan. Pero sa puso ko, sa kaluluwa ko, isinumpa ko, hindi niya ako makakalimutan. Hinding-hindi. Ang buhay sa loob ng Muntinlupa ay isang pagsusulit ng tibay ng loob. Ang unang ilang buwan ay parang isang mahabang panaginip, isang bangungot na ayaw matapos. Ang katahimikan, iyon ang pinakamabigat na kalaban ko. Sa araw, abala ang lahat sa mga gawain. Pero sa gabi, kapag ang mga ilaw ay patay na at ang tanging naririnig mo na lang ay ang mga hilik at pag-ubo ng iyong mga kasama sa selda, doon ka lalapitan ng iyong mga demonyo. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang mga nangyari. Ang mukha ni Isabel, ang mga salita niya, ang pagtataksil. May mga gabi na gusto ko nang sumuko. Natanggapin na lang na ito na ang katapusan ko. Na mamamatay akong isang kriminal sa mata ng lahat. Isang araw nakatanggap ako ng sulat, ang una at huling sulat mula kay Isabel. Nang buksan ko ito, umaasa pa rin ang isang maliit na bahagi ng puso ko na baka ito na ang kanyang paghingi ng tawad. Na baka nakonsensya na siya, pero mali ako. Ang laman ng sulat ay mas masakit pa sa rehas na bakal. Sabi niya, umaasa siyang gagamitin ko raw ang panahon ko sa loob para magnilay-nilay sa mga kasalanan ko. Para raw hanapin ko ang kapayapaan sa pamamagitan ng pag-amin sa aking pagkakamali. At kapag handa na raw akong umamin at humingi ng tawad, dadalhin daw niya ang apo kong si Sofia para bisitahin ako. Ang kapal ng mukha niya. Ginamit pa niya ang sarili niyang anak, ang inosenteng bata, para lang lalo akong idiin at pasukuin. Sa sobrang galit, halos mapunit ko ang sulat. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Kumuha ako ng kapirasong papel at isang maliit na lapis. Isa lang ang isinulat ko, isang pangungusap, inosente ako, at balang araw papatunayan ko ito. Isinilid ko ito sa sobre at ipinadala. Alam kong iyon na ang huling komunikasyon namin. Ang digmaan ay nagsimula na. Pero paano ako lalaban? Nasa loob ako ng kulungan. Wala akong pera, wala akong kapangyarihan. Ang tanging mayroon ako ay oras at determinasyon. Ang pagbabago ay dumating sa hindi ko inaasahang lugar sa isang woodworking class. Isa ito sa mga programa sa loob para may pagkaabalahan ang mga bilanggo. Doon ko nakilala si Tomas Nakpil o Mang Tomas, gaya ng tawag namin sa kanya.
Siya ay 68 anyos, isang tahimik na matanda na may mga matang puno ng talino at lungkot. Nasa huling taon na siya ng kanyang 7 taong sentensya dahil sa isang kaso ng mortgage fraud. Naging malapit kami ni Mang Tomas. Pareho kaming matanda na, kaya siguro nagkaintindihan kami agad. Habang nagliliha kami ng mga kahoy para gawing mesa at upuan, nagkukuwentuhan kami. Isang hapon, habang abala kami, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi siya umimik. Nakikinig lang siya ng mabuti. Nang matapos ako, tumigil siya sa pagliliha. Tumingin siya sa akin ng diretso. Ricardo, sabi niya sa isang mahinang boses, lahat ng sinabi mo, mali. Maling-mali. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang offshore account, ang mga peking kumpanya, ang mga email, masyadong malinis, paliwanag niya. Sa totoong buhay, ang mga kaso ng embezzlement magulo. Ang mga taong nagnanakaw, nagiging sakim sila, nagkakamali, nag-iiwan ng mga butas. Itong kaso mo, parang pelikula. Bawat detalye, pinag-isipan. Parang ginawa ng isang taong alam na alam kung paano gumagana ang investigasyon. Itinanim ang lahat ng ebidensya. Isa itong setup, pero ang anak ko ay isang CFO, hindi isang criminal mastermind. Sagot ko ng may pait. Siguro nga hindi, sabi ni Mang Tomas. Pero ang asawa niya, sabi mo isa siyang tech consultant. May alam ba siya sa digital security? Bigla akong napaisip. Si Marco. 2 taon bago ang lahat ng ito, si Marco pa mismo ang tumulong sa amin na i-upgrade ang email system ng kumpanya. Sabi niya, para raw mas maging efficient at secure. Dahil manugang ko siya at nagtitiwala ako sa kanya, binigyan ko siya ng administrative access para maipatupad ang mga pagbabago. Sumandal si Mang Tomas. Makinig kang mabuti, Ricardo. Kailangan mo ng mas magaling na abogado. At kailangan mo ng isang taong gagawa ng totoong forensic work. Pero dahil wala kanyan ngayon, kailangan mong maging sarili mong investigador. At tuturuan kita kung paano doon nagsimula ang lahat. Sa loob ng sumunod na 18 buwan, ang lumang woodworking shop at ang maliit na library ng bilangguan ang naging universidad ko. At si Mang Tomas, isang dating forensic accountant para sa NBI, na nagkamali lang ng isang beses sa kanyang karera ang naging propesor ko. Itinuro niya sa akin ang lahat. Kung paano sundan ang daloy ng pera sa mga shell corporations. Kung paano makita ang mga digital forgeries. Kung paano hanapin ang mga pattern sa mga peking dokumento. Sa limitadong computer access na mayroon kami sa library, nag-research kami ng daan-daang kaso ng corporate fraud. Pinag-aralan namin ang mga teknik ng mga piskal at ang mga pagkakamali ng mga kriminal. Si Mang Tomas ang utak at ako ang kanyang masipag na estudyante. Ang galit sa aking puso ay unti-unting napalitan ng isang matalas na pokus. Ang bawat bagong kaalaman ay isang bagong sandata. Hindi na ako biktima. Isa na akong sundalo na naghahanda para sa laban. Ang unang hakbang namin ay ang kunin ang lahat ng ebidensyang ginamit laban sa akin. Gamit ang kaalaman ni Mang Tomas tungkol sa sistema, tinuruan niya akong mag-file ng Freedom of Information o FOI request. Isang karapatan ng bawat mamamayan na humingi ng mga opisyal na dokumento mula sa gobyerno. Inabot ng ilang buwan, pero sa wakas, dumating ang isang makapal na sobre. Nasa loob nito ang kopya ng buong case file ko. Bawat bank statement, bawat invoice, bawat email, ang lahat ng sandatang ginamit nila para sirain ako, nasa mga kamay ko na ngayon. Inilatag namin ang lahat sa isang maliit na mesa sa library. Para kaming 2 general na pinag-aaralan ang mapa ng kalaban. Gamit ang isang magnifying glass at ang matalas na mata ni Mang Tomas, sinimulan naming himayin ang bawat piraso ng papel.
Unang napansin ni Mang Tomas ang mga invoice mula sa mga peking kumpanya tulad ng Pacific Marine Distributors at Coastal Equipment Solutions. Sa unang tingin, mukha silang lehitimo. Pero nang ikumpara namin sila sa mga tunay na invoice mula sa aming mga regular na supplier, may mga maliliit na pagkakaiba. Ang font ng mga letra, bahagyang iba. Ang logo, medyo malabo. At ang pinakamalaking pagkakamali nila, ang mga company registration numbers. Nang i-check namin ang mga numero online, lumabas na ang mga ito ay tunay na numero ng mga rehistradong kumpanya pero sa ibang industriya at sa ibang probinsya tulad ng Cebu at Davao. May kumopya lang ng mga lehitimong numero at idinikit sa mga peking pangalan. Isang shortcut, isang maliit na butas. Sunod naming sinuri ang bank statement ng offshore account sa Cayman Islands. Nakapangalan sa akin. May kopya pa ng passport ko na ginamit para buksan ito. Mukhang perpekto. Pero napansin ni Mang Tomas ang isang maliit na detalye na nakaligtaan ng lahat ang petsa kung kailan binuksan ang account. The 14th of February 2020, Valentine's Day. Bigla akong kinabahan. Kinuha ko ang aking lumang kalendaryo na kasama sa mga personal na gamit na dinala sa akin. Hinanap ko ang petsang iyon. At doon nakita ko buong linggong iyon mula February 10 hanggang 15. Nasa Cebu ako para sa isang malaking maritime trade show. Mayroon akong mga flight record, hotel receipt. Meron pa akong mga litrato mula sa conference na ipinadala ko sa asawa kong si Catalina bago pa siya tuluyang magkasakit. Imposible. Imposibleng ako ang nagbukas ng account sa Cayman Islands sa araw na yon. Imposible. Ito ay isang malaking bita. Pero ang pinakamalaking bomba ay nakatago sa mga email. Nag-file kami ng isa pang request. Isang mas technical na request. Hiniling namin ang buong digital forensics report ng mga email na ginamit bilang ebidensya. Inabot ito ng mas matagal, pero dumating din. Nang buksan namin ito, kahit ako na hindi isang eksperto ay nakita ko ang pananabik sa mga mata ni Mang Tomas. Tingnan mo ito, Ricardo, sabi niya, habang itinuturo ang isang serye ng mga numero at letra na hindi ko maintindihan. Ito ang metadata, ang nakatagong impormasyon sa bawat digital file, ipinaliwanag niya sa akin. Ang metadata ay parang isang birth certificate ng isang email. Nakasulat dito kung kailan ito ginawa, saan ito ginawa, at anong computer ang gumawa nito. Ayon sa report, ang mga email ay nilikha gamit ang computer mo sa opisina, sabi ni Mang Tomas. Iyon ang ginamit ng prosecution laban sa iyo. Oo, iyon nga. Sagot ko nang may panghihina. Pero, pagpapatuloy niya na mingiti, tingnan mo ang timestamp at ang IP address. Ang mga email na ito ay kunwari ipinadala sa mga petsa mula February hanggang November ng 2020 sa oras ng trabaho. Pero ang IP address, ang unique address ng internet connection, ay nagpapakita na ang mga ito ay nagmula sa isang residential location sa Ayala, Alabang. Napatigil ako. Saan nakatira sina Isabel at Marco? Tanong ni Mang Tomas. Kahit alam na niya ang sagot. Sa Ayala, Alabang, pabulong kong sagot. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Ngayon, tingnan mo ang mga petsa, sabi pa niya. February to November 2020. Ay cross-reference mo sa kalendaryo mo. Nasaan ka noon? Naalala ko. Yun ang kasagsagan ng COVID-19 lockdown. Sarado ang opisina maliban sa mga essential staff sa warehouse. Ako mismo ay nagtatrabaho mula sa bahay. Si Isabel lang ang regular na pumapasok sa opisina. Dahil kailangan daw niyang iproseso ang payroll at ang mga bayad sa mga supplier. Nagliwanag ang lahat. Siya ang may access sa computer ko sa opisina. At si Marco, na may administrative access sa buong email system,
ay kayang-kayang mag-login bilang ako mula sa kanilang bahay sa Alabang, gumawa ng mga peking email at manipulahin ang mga petsa para palabasin na matagal na itong naipadala. Hawak na namin sila. Ang kasinungalingan nila ay may mga bitak na, malalaking bitak. Ang problema na lang, paano ko to ilalabas? Nasa loob pa rin ako ng kulungan, wala pa rin akong pera, at meron akong criminal record. Hawak ko ang katotohanan, pero nakakadena pa rin ang aking mga kamay. Ang pag-asa ay dumating sa anyo ng isang tawag sa telepono, isang tawag mula sa isang boses na hindi ko narinig sa loob ng 25 taon. Ricardo Santos, ikaw ba yan? Ang boses ay medyo paos, pero pamilyar. Sino ito? Tanong ko. Si Miguel Topare. Si Miguel Reyes. Miguel. Mike. Ang dati kong business partner. Noong nagsisimula pa lang kami noong ang Santos Maritime Supply ay isa pa lang pangarap at isang maliit na bodega. Kaming dalawa ang magkasama. Ibinenta niya sa akin ang kanyang share sa kumpanya nang magpasya siyang lumipat sa Davao para pasukin ang negosyo ng agrikultura. Mula noon, nawalan na kami ng koneksyon. Mike, sabi ko, at hindi ko napigilan ang panginginig ng aking boses. Paano mo nalaman? Nabasa ko sa isang lumang diaryo online. Hindi ako makapaniwala. Cardo, pasensya ka na. Dapat pala ay mas binigyan ko ng pansin. Patawarin mo ako, pare. Hindi mo kasalanan, Mike, sagot ko. Siguro nga, sabi niya. Pero tutulungan kitang ayusin ito. Kumita ako ng maayos dito sa Mindanao. Mayroon akong mga kontak. At nakahanap na ako ng isang abogado sa Manila para sa iyo. Ang pangalan niya ay Sharon Pineda. Attorney Sharon Pineda. Dalubhasa siya sa mga kaso ng wrongful conviction. Pumayag siyang kunin ang kaso mo ng pro bono, walang bayad, kung mayroon kang kahit anong ebidensya. Kung mayroon lang akong ebidensya. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa aking pandinig. 3 linggo pagkatapos ng tawag ni Mike, isang babae ang dumalaw sa akin. Siya si Attorney Sharon Pineda. Mga nasa 48 anyos, matalino, at may mga matang hindi mo kayang titigan ng matagal. Isang dating piskal na lumipat sa pribadong practice matapos makita ang napakaraming inosenteng tao na nadidiin ng sistemang pagod at kulang sa pondo. Inilatag ko sa kanya ang lahat. Lahat ng natuklasan namin ni Mang Tomas. Ang timeline discrepancy sa pagbukas ng offshore account. Ang metadata analysis sa mga email. Ang mga peking invoice. Ang IP address na nagtuturo sa bahay ni na Isabel. Nakikinig lang siya. Hindi nagsasalita. Tumango-tango lang at nagsusulat sa kanyang notepad. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang upuan. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Isang maliit pero matalas na ngiti. Mr. Santos, sabi niya, ito ay maganda. Napakaganda. Hindi pa ito sapat para sa isang apela, pero sapat na ito para magsimula ng isang tunay at malalim na investigasyon. Tinitigan niya ako. Kailangan kong pagkatiwalaan mo ako. At kailangan mong maging pasensyoso. Gagawin natin ito ng tama. At tama nga ang sinabi niya. Si Ate Pineda ay parang isang bagyo. Kumilos siya ng mabilis at may puwersa. Kumuha siya ng isang pribadong investigador, isang dating pulis na nagngangalang David Season. Kumuha rin siya ng isang digital forensics expert, isang propesora mula sa UP na nagngangalang Dr. Patricia Magno, mga tunay na profesional. Hindi mga taong pagod at kulang sa gamit. Sinimulan nilang hilahin ang mga sinulid na natagpuan namin ni Mang Tomas. Si David, ang investigador, ang unang nakakuha ng malaking isda. Natuklasan niya na ang consulting business ni Marco ay malapit lang malugi noong unang bahagi ng 2020. Nag-invest daw ito ng malaki sa isang cryptocurrency scheme na biglang bumagsak at nawalan siya ng halos 15 milyong piso. Isang malaking utang.
Isang desperadong sitwasyon. At pagkatapos, bigla noong Marso 2020, kasabay ng pagsisimula ng kunwaring pagnanakaw ko, nabayaran lahat ng utang ni Marco. At hindi lang iyon. Nakapag-down payment pa siya para sa isang bagong bahay sa Ayala, Alabang. Isang bahay na nagkakahalaga ng 120 milyong piso. Saan galing ang pera? Ang report naman ni Dr. Magno ay ang siyang tuluyang nagsara sa kaso. Gamit ang mas sopistikadong software, hindi lang niya napatunayan na ang mga email ay nagmula sa bahay ni na Isabel. Napatunayan niya nang walang duda na ang mga email ay nilikha gamit ang administrator access at ang mga timestamp ay sadyang minanipula para palabasin na naipadala ito ilang buwan bago ang tunay na petsa ng pagkagawa. Isang malinaw na ebidensya ng pandaraya. Pero ang huling pako sa kanilang kabaong ay nagmula sa lugar na pinagmulan ng lahat ng ito, ang Cayman Islands. Sa tulong ng korte, nagsabpina si Atty. Pineda sa bangko. Isang mahabang proseso na inabot ng ilang buwan at maraming court orders. Pero sa huli, bumigay ang bangko. Ipinadala nila ang mga talaan kung saan napunta ang 45 milyong piso. Ang pera ay hinati sa 3 account. Ang una, isang account ng isang numbered company sa Delaware na tinunto ni David pabalik kay Marco Lim. Ang pangalawa, isang investment account na nakapangalan sa maiden name ni Isabel Santos. At ang pangatlo, at ito ang halos dumurog sa anumang natitira sa aking puso, ay inilipat sa isang college fund para kay Sofia. Para sa aking apo, napakatalino at napakasama. Ginamit nila ang pera na ninakaw nila sa akin at inilagay sa pangalan ng sarili nilang anak. Alam nila na kahit mahuli sila, ang pagbawi ng pera mula sa isang educational fund ng isang menor de edad ay halos imposible. Ginamit nila ang kinabukasan ng aking apo para protektahan ang kanilang kasalanan. Sa puntong iyon, alam na ni Atty. Pineda na hawak na namin ang lahat. Ang bawat piraso ng puzzle ay nasa lugar na. Ang motibo, ang paraan, ang ebidensya, ang lahat. Handa na tayo, Mr. Santos, sabi niya sa akin sa aming susunod na pagkikita. Magfa-file na tayo ng apela. Panahon na para bumalik ka sa liwanag. At panahon na para harapin nila ang dilim. Ang araw ng aking appeal hearing ay dumating. Muli akong dinala sa parehong korte kung saan ako sinentensyahan. Suot ko ang parehong suit na suot ko nung araw na ako ay inaresto. Ngayon, maluwag na ito sa akin. Ang pagkain sa loob ng kulungan ay unti-unting tumunaw sa bigat ng aking katawan pero hindi sa bigat ng aking kalooban. Habang naglalakad ako sa pasilyo, nakita ko sa salamin ang refleksyon ng isang matandang lalaki na mas payat, mas maputi ang buhok, pero may mga matang mas matalas kaysa dati. Hindi na ito ang mga mata ng isang biktima. Ito ang mga mata ng isang mangangaso. Sa loob ng korte, ang kapaligiran ay ibang-iba. Hindi na ito ang sirko ng aking unang paglilitis. Ang naroon ay isang panel ng 3 mahistrado mula sa Court of Appeals, mga batikang hukom na hindi basta-basta madadaan sa drama o pekeng luha. Sa kabilang panig, naroon ang isang bagong piskal, isang mas batang abogado na tinitingnan ang mga dokumento na may halong pagtataka at pag-aalala. Nagsimulang magsalita si Attorney Sharon Pineda. Ang boses niya ay kalmado pero may bigat. Bawat salita ay parang isang martilyo na pumupukpok sa mga kasinungalingang itinayo ni na Isabel at Marco. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa emosyon. Inilatag niya ang mga ebidensya, isa-isa, na parang isang siruhanong naghihiwa ng may precision. Una, ang timeline. Ipinakita niya ang aking mga flight records at hotel receipts mula sa Cebu. Isang matibay na alibay na imposibleng ako ang nagbukas ng offshore account sa petsang iyon. Nakita ko ang pagkunot ng noo ng mga mahistrado. Isang maliit na senyales.
pero sapat na para bigyan ako ng pag-asa. Sunod, ang digital forensics. Tinawag niya si Dr. Patricia Magno sa witness stand. Ipinaliwanag ng doktora sa paraang maiintindihan ng lahat ang konsepto ng metadata at IP address. Ipinakita niya sa isang malaking screen kung paano minanipula ang mga email. Kung paano ang mga ito ay nilikha sa bahay ni na Isabel at Marco sa Ayala Alabang at hindi sa aking opisina. Ang report niya ay hindi mapasusubalyan. Ito ay siyensya. Ito ay katotohanan. Ang piskal ay sinubukang questionin ang kanyang mga natuklasan, pero si Dr. Magno ay parang isang pader na hindi matitinag. At ang panghuli, ang pinakamalakas na ebidensya, ang daloy ng pera. Tinawag ni Attorney Pineda si David Sison ang pribadong investigador. Inilatag ni David ang kwento ng biglaang pagyaman ni Marco. Mula sa pagiging isang negosyanteng lubog sa utang hanggang sa pagiging isang milyonaryong may bagong bahay at lupa. Pagkatapos, ipinakita niya ang mga bank records mula sa Cayman Islands. Ang mga diagram na nagpapakita kung paano ang 45 milyong piso ay hinati-hati at ipinasok sa mga personal na account ni na Marco, Isabel at sa educational fund ng kanilang anak. Sa puntong iyon, ang katahimikan sa loob ng korte ay nakabibingi. Nakita ko ang piskal na napayuko. Ang mga mahistrado ay nagtinginan. Ang kasinungalingan na binuo ng maingat sa loob ng mahigit 2 taon ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Sa isang recess, lumapit si Attorney Pineda sa akin. Ricardo, sabi niya, kinausap ako ng piskal. Nag-aalok sila ng deal. Babawiin nila ang kaso at palalayain ka na para maiwasan ang kahihiyan ng gobyerno. Tumingin ako sa kanya. Hindi, sabi ko ng may diin. Ayoko ng settlement. Ang gusto ko ay exoneration. Ang gusto ko ay marinig mula sa kanila na nagkamali sila. Na inosente ako, ngumiti si Ate Pineda. Iyon din ang sagot na nasa isip ko. Inabot ng 2 linggo ang deliberasyon ng mga mahistrado. Bawat araw na nagdaan ay isang pagsubok sa aking pasensya. Pero hindi na ako natatakot. Alam ko na ang katotohanan ay nasa panig ko na. Nang bumalik kami sa korte para sa hatol, ang aking puso ay kalmado. Tumayo ang lead justice, isang matandang babae na may reputasyon sa pagiging istrikto pero patas. Tumingin siya ng diretso sa akin. Mr. Santos, sabi niya. At ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Napag-alaman ng hukumang ito na ang iyong conviction ay isang malinaw na miscarriage of justice. Ang mga ebidensyang iprinisenta ay hindi lang nagpapakita ng reasonable doubt, kundi ng isang malinaw na pattern ng pandaraya na isinagawa laban sa iyo. Ang iyong conviction ay binabawi na at ikaw ay pinalalaya na, epektibo kaagad, kasama ang aming taos-pusong paghingi ng paumanhin sa pagkukulang ng sistema ng hustisya. Sa isang iglap, parang nabunutan ako ng tinik, 22 buwan, 670 araw ng kadiliman. At sa isang pangungusap lang, natapos na ang lahat. Lumabas ako sa courthouse na iyon, isang malayang tao. Ang hangin ng Maynila ay hindi kailanman naging ganito kasarap sa aking pakiramdam. Sinalubong ako ni Attorney Pineda at ni Mike Reyes na lumipad pa mula sa Davao para lang masaksihan ang araw na iyon. Niyakap ko sila pareho, pero hindi pa tapos ang laban. Habang naglalakad kami palayo, sinabi ni Attorney Pineda ang mga salitang matagal ko nang gustong marinig. Ricardo, nagsimula na ang Phase 2. Nagsampa na tayo ng mga kasong kriminal laban kina Isabel at Marco. Fraud, forgery, perjury, conspiracy. At nagsampa na rin tayo ng civil case para mabawi ang lahat. Bawat sentimo na kinuha nila, kasama ang danyos para sa iyong pagkakakulong ng walang sala. Ito na ang simula ng kanilang pagbagsak at sisiguraduhin kong bawat hakbang nila pababa ay masakit. Ang mundo ay bilog.
At minsan ang mga taong nasa itaas ay napupunta sa ibaba. Ang kaso laban kina Isabel at Marco ay umusad ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ngayon na ang NBI ay may hawak na ng mga tunay na ebidensya mula kay Attorney Pineda, kumilos sila na parang mga asong pinakawalan sa kadena. Nag-issue ang korte ng search warrants para sa bahay at mga opisina nina Isabel at Marco. At doon, natagpuan nila ang lahat. Sa laptop ni Marco, natagpuan ng mga ahente ang kanyang internet search history. Mga salita tulad ng how to create anonymous offshore accounts, how to forge digital signatures, best countries for hiding assets. Ang tanga, akala niya dahil isa siyang tech consultant, mas matalino siya sa lahat. Sa bahay naman nila, sa isang nakatagong folder sa computer ni Isabel, natagpuan nila ang mga draft ng mga peking invoice, ang kanyang mga personal na tala kung paano gagawing lehitimo ang mga transaksyon. At ang pinakamatinding ebidensya, isang serye ng mga email sa pagitan nilang mag-asawa. Dito, malinaw na pinag-uusapan nila ang kanilang plano. Isang plano na sinimulan pa nilang buuin 6 na buwan bago mamatay ang aking asawang si Catalina. Nakita nila ang sakit ng aking asawa hindi bilang isang trahedya, kundi bilang isang oportunidad, ang mana. Iyon lang ang nasa isip nila. Nang hindi ko kusang loob na ibinigay sa kanila ang kumpanya o ginawa silang equal partners, nagpasya silang agawin ito sa marahas na paraan. Si Marco ay inaresto sa gitna ng isang business meeting sa kanyang magarbong opisina sa BGC. Walang nagawa ang kanyang mga empleyado kundi mapanganga habang pinoposasan siya ng mga ahente ng NBI. Si Isabel naman ay inaresto sa lugar na pinakamasakit para sa akin, sa loob ng Santos Maritime Supply. Sa mismong opisina ko, ang opisinang inagaw niya. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang CEO na pumalit sa kanyang magnanakaw na ama ay isa palang mas masahol na magnanakaw. Sinigurado ni Attorney Pineda na nandoon ako sa kanilang bail hearing. Gusto kong makita nila ako. Gusto kong maramdaman nila ang presensya ko. Ang eksena ay isang perpektong kabalintunaan. Halos 2 taon na ang nakalipas, ako ang nakaupo sa silya ng akusado. Ngayon, sila naman. Ako naman ang nakaupo sa audience, tahimik na nanonood. Tumayo ang piskal at inilatag kung bakit sila dapat manatili sa kulungan. Your Honor, ang mga akusado ay napatunayang may kakayahang magtago ng malalaking halaga ng pera sa ibang bansa. Sila ay isang malinaw na flight risk. Ang abogado ni na Isabel at Marco ay nagmakaawa. Sabi niya, mayroon silang anak, mayroon silang mga responsibilidad. Pero ang hukom ay hindi natinag. Ang piyansa ay itinakda. 40 milyong piso bawat isa. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Marco. Ang kanyang mga magulang na naroon din ay napahawak sa kanilang mga dibdib. Nag-mortgage sila ng kanilang bahay para makapagpiyansa para sa kanilang anak. Pero si Isabel, tumingin siya sa akin mula sa kabilang panig ng silid. At sa unang pagkakataon, mula noong magsimula ang lahat ng ito, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Isang tunay, hindi peke, na takot. Nawala na ang malamig na kalkulasyon. Nawala na ang pagiging arugante. Ang naroon na lang ay ang mukha ng isang taong alam na wala na siyang kawala. Nanatili si Isabel sa kulungan ng 6 na linggo. 6 na linggo sa parehong selda kung saan ako unang dinala. Naranasan niya ang parehong hirap, ang parehong pagkain, ang parehong kawalan ng pag-asa. Sa huli, pumayag din siyang tumanggap ng mas mababang piyansa at ang kanyang tiyahin ang nag-cosign para sa kanya. Pero sa paglabas niya, ang mundo ay iba na. Ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad ay biglang hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang kanyang pangalan ay nabahira na ng dumi. Ang kumpanyang pinangarap niyang pamunuan ay meron ng interim CEO na itinalaga ng board.
Ang pag-ikot ng mundo ay minsan mabagal, pero kapag ito ay umikot na, walang makakapigil dito. At habang pinapanood ko silang unti-unting bumagsak, walang bahid ng awa sa aking puso, ang lahat ng ito ay bunga ng kanilang mga piniling gawin. Sila ang nagtanim. At ngayon na ang panahon para anihin nila ang kanilang itinanim. Ang paglilightis kina Isabel at Marco ay naging pinakamalaking balita sa mundo ng negosyo. Bawat araw, naroon ako sa korte, nakaupo sa harap na hilera. Kailangan nilang makita ako araw-araw. Isang paalala ng kanilang kasalanan, sinubukan ni Marco na gumawa ng sarili niyang deal. Inalok niyang tetestigo siya laban kay Isabel kapalit ng mas mababang sentensya. Isang duwag hanggang sa huli. Pinag-isipan ito ng piskal, pero si Attorney Pineda ay lumaban. Pinlano nila ito ng magkasama, isinagawa nila ito na magkasama at nakinabang sila ng magkasama, sabi niya sa korte. Walang dapat makakuha ng pas. Ang paglilightis ay tumagal ng 5 linggo, pero sa totoo lang, tapos na ito bago pa man magsimula. Ang ebidensya ay napakatibay. Ang mga email, ang mga bank records, ang testimonya ng mga eksperto, ang sarili nilang mga plano na natagpuan sa kanilang mga computer. Wala silang kawala. Ang hurado ay nag-deliberate ng wala pang 4 na oras. Pagbalik nila, malinaw na ang hatol. Guilty! Sa lahat ng kaso, si Marco ay sinentensyahan ng 8 taon. Si Isabel, 7. Nang marinig ko ang hatol, wala akong naramdamang saya. Ang naramdaman ko lang ay isang malalim na pakiramdam ng pagtatapos. Sa wakas, tapos na. Pero, ang totoo, meron pa palang isang laban. Ang laban para sa aking kumpanya. Ang civil suit ay mas komplikado. Ang Santos Maritime Supply ay patuloy na tumatakbo sa ilalim ng isang interim CEO. Ang mga shares ni Isabel ay kinuha na ng gobyerno bilang proceeds of crime. Ang kumpanya mismo ay mas lumago pa at ngayon ay nagkakahalaga na ng 1.2 bilyong piso, argumento ni Athty. Ang pagmamay-ari ni Isabel sa kanyang shares ay nakuha sa pamamagitan ng pandaraya. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang CFO para magnakaw at pagkatapos ay ginamit ang perang iyon para dagdagan ang kanyang pagmamay-ari sa kumpanya. Kaya't bawat share na binili niya sa loob ng nakaraang 5 taon ay dapat ibalik sa akin. Sinubukan pang makialam ng mga magulang ni Marco. Sabi nila, bilang mga guardian ng apo kong si Sofia, may karapatan daw silang protektahan ang interes ng bata sa kumpanya. Pero ang hukom ay hindi pumayag. Ang interes ng bata ay protektado na ng educational trust na bukas palad na hinayaan ni Mr. Santos na manatili, sabi ng hukom. Ang mga shares na pinag-uusapan ay pag-aari ni Mr. Santos. Case closed. Sa isang iglap, naibalik sa akin ang lahat, ang aking kumpanya. Buo, 100%. Ang bagay na pinaghirapan ko ng buong buhay ko ay nasa aking mga kamay na muli. Pero sa gitna ng lahat ng tagumpay na ito, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Ang apo ko, si Sofia. Si Atty. Pineda ay kinausap ako tungkol sa college fund. Ricardo, ang perang iyon ay ninakaw mula sa iyo. Ayon sa batas, dapat itong ibalik bilang bahagi ng restitution. Ang pera sa fund ay lumago na at nagkakahalaga na ng halos 20 milyong piso. Napatigil ako. Naisip ko si Sofia. 8 na siya ngayon. Halos 3 taon ko na siyang hindi nakikita. Hindi niya kasalanan ang lahat ng ito. Siya ay isang inosenteng bata na naipit sa kasakiman ng kanyang mga magulang. Hindi, sabi ko kay Sharon, isang desisyon na biglang nabuo sa aking puso. Hayaan ninyo ang account na iyan. Nagtaas ng kilay si Sharon. Sigurado ka? Sigurado ako. Sagot ko. Hindi pinili ni Sofia ang kanyang mga magulang. Hindi niya hiningi ang lahat ng ito.
Ang perang iyon ay mananatili sa isang trust para sa kanyang edukasyon. Pero may isang condition. Ako ang itatalaga bilang trustee at ang pera ay gagamitin lamang para sa mga lehitimong gastusin sa pag-aaral. Walang ni isang sentimo na mapupunta kina Isabel o Marco. Naintindihan ni Sharon. Kakailanganin niya ng therapy at suporta pagkatapos makita ang kanyang mga magulang na makulong, dagdag ko pa. Ang pinakamaliit na magagawa ko ay siguraduhin na makakapag-aral siya. Iyon ay isang desisyon na hindi ko pinagsisihan. Ang pagpaparusa sa mga nagkasala ay isang bagay. Pero ang pagprotekta sa mga inosente, iyon ang mas mahalaga. Ang pera ay mababawi. Ang kumpanya ay maibabalik. Pero ang kinabukasan ng isang bata, iyon ay hindi mabibili ng kahit anong halaga. Sa desisyong iyon, naramdaman ko na kahit paano, sa gitna ng lahat ng pagkawasak, may isang bagay na maganda pa ring maaring mabuo. Ang tunay na pagtatapos ng kuwento ay hindi nangyari sa loob ng korte. Nagsimula ito sa isang tawag mula sa therapist ni Sofia sa pamamagitan ni Attorney Pineda. Gusto raw akong makita ng apo ko. Ayon sa therapist, ang mga magulang ni Marco ay pilit na isinisiksik sa isip ng bata na ako ang masama, na nagsinungaling ako para saktan ang kanyang mga magulang. Pero si Sofia ay nagkakaroon ng mga bangungot at sa wakas, sa loob ng therapy, umamin siya sa isang bagay na matagal na niyang itinatago. Narinig ko po si Mommy at Daddy na nag-iensayo ng sasabihin nila noong gabi bago arestuhin si Lolo, sabi ng bata sa kanyang therapist. Paulit-ulit na sinasabi ni Daddy, stick to the script. At si Mommy po ay umiiyak. Hindi ko po naintindihan noon, pero alam kong may mali. Inayos ni Sharon ang isang supervised visit sa isang neutral na lugar, isang maliit na parke, halos 3 taon. 3 taon ko siyang hindi nakita. Mas matangkad na siya ngayon, mas mahaba ang buhok, at ang mga mata niya, mga mata ni Catalina. Ang mga mata ng aking yumaong asawa. Nang makita niya ako, tumakbo siya. Niyakap niya ako ng napakahigpit na halos hindi ako makahinga. Sorry po, Lolo, sabi niya habang humahagulgol. Sorry po kasi sinaktan ka nila. Sorry po kasi naniwala ako sa kanila. Niyakap ko siya pabalik. Oo, apo, sabi ko, habang pinipigilan ang sarili kong mga luha, wala kang dapat ihingi ng tawad. Wala ni katiting sa mga nangyari ang kasalanan mo. Humiwalay siya sa pagkakayakap at tumingin sa akin. Galit po ba kayo kay Mommy at Daddy? Huminga ako ng malalim. Paano mo ipapaliwanag sa isang 8 taong gulang na maari mong kamuhian ang ginawa ng isang tao, pero nauunawaan mo pa rin na sila ang kanyang mga magulang? Galit na galit si Lolo sa ginawa nila, sabi ko. Sinaktan nila ako ng sobra at gumawa sila ng mga desisyon na nakasakit din sa iyo. Pero, pwede mo pa rin silang mahalin. Sila ang mga magulang mo. Komplikado ang lahat ng ito at okay lang na maging komplikado rin ang nararamdaman mo. Pwede ko pa po ba kayong makita kahit nasa kulungan na sila? Sofia, sabi ko, gusto kitang makita ng madalas hanggat maaari kung okay lang sa iyo. Tumango siya habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pinski. Namiss po kita, Lolo. Sobra. Doon nagsimula ang aming muling pagsasama. Nagsimula kami sa mga lingguhang pagbisita. Noong una, lumaban pa ang mga magulang ni Marco. Pero kinatigan ako ng family court judge nang malinaw na ipinahayag ni Sofia ang kanyang kagustuhan. Binuo ko ulit ang aming relasyon tuwing Sabado ng hapon. Pumupunta kami sa Science Centrum o naglalakad sa Luneta Park o minsan nakaupo lang sa sala ng bahay ko at nagkukuwentuhan. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa kanyang lola Catalina, tungkol sa pagbuo namin ng negosyo, lahat ng bagay na gusto kong malaman niya tungkol sa kanyang pamilya bago ito lasunin ng pagtataksil. Sa Santos Maritime Supply, gumawa ako ng mga pagbabago. Nag-hire ako ng bagong CFO, isang metikulosong babae na nagngangalang Janet Cruz.
Nagpatupad ako ng mga bagong sistema ng checks and balances para siguraduhing imposibleng molit ang nangyari. Nagtayo ako ng isang foundation sa pangalan ni Catalina para magbigay ng scholarship sa mga estudyanteng kumukuha ng kursong maritime. At binago ko ang aking huling habilin. Lahat ng ari-arian ko ay mapupunta kay Sofia. Ilalagay sa isang trust hanggang sa siya ay maging 30 anyos na pamamahalaan ng mga profesional, hindi ng kanyang mga magulang. Hindi ng mga magulang ni Marco. Mga independenteng profesional na ang tanging iisipin ay ang kanyang kapakanan. Sumusulat pa rin si Isabel minsan mula sa kulungan. Pare-pareho lang ang laman. Humihingi ng tawad, natakot daw siya sa pera. Pinilit daw siya ni Marco. Nagkamali daw siya. Hindi ako sumasagot. Siguro balang araw, pero hindi ngayon. Masyadong sariwa pang sugat. Hindi lang pera ang ninakaw niya sa akin. Ninakaw niya ang 2 taon ng aking buhay, ang aking kalayaan, ang aking reputasyon. Handa siyang hayaan akong mamatay sa kulungan kaysa aminin ang kanyang ginawa. Hindi iyon pagkakamali. Iyon ay isang pagpili. Ako ay 65 na ngayon, pero malaya ako. Napatunayan ko ang aking pagiging inosente at ang aking apo ay bumalik na sa aking buhay. Ang aking kumpanya ay mas matatag kaysa dati. Ang aking reputasyon ay naibalik na. Bawat umaga, gumigising ako sa sarili kong kama, nagtitimpla ng kape, at naglalakad pababa sa marina malapit sa aking bahay. Pinapanood ko ang mga bangka na papalabas sa Manila Bay at naiisip ko kung gaano ako kalapit sa pagkawala ng lahat. Ang pagtataksil ay hindi nagtatapos kapag naparusahan na ang nagkasala. Hindi ito nagtatapos kapag nanalo ka sa korte. Nagtatapos ito kapag nagpasya ka na ang mga bagay na kinuha mula sa iyo ay hindi na magdidikta kung sino ka sa hinaharap. Ako si Ricardo Santos. Nakulong ako ng 22 buwan para sa isang krimen na hindi ko ginawa at lumabas akong mas matatag kaysa sa inaakala ng mga taong naglagay sa akin doon. At narito pa rin ako, nakatayo pa rin. Isang Sabado ng hapon, habang nakaupo kami ni Sofia sa may dalampasigan ng Manila Bay at pinapanood ang paglubog ng araw, tinanong niya ako ng isang tanong na gumambala sa akin. "Lolo," sabi niya, habang nakatingin sa kahel na kalangitan, "sulit po ba?" "Ang alin, apo?" "Lahat po. Ang pagkakakulong ninyo, ang lahat ng pagod at paglaban. Sulit po ba para lang makaganti?" Paghihiganti. Ang salitang iyon ay tumama sa akin. Iyon ba ang tingin ng isang bata sa lahat ng nangyari? Isang mahabang kwento ng paghihiganti. Umupo ako ng tuwid at hinarap siya. Tinitigan ko ang kanyang mga inosenteng mata, mga matang katulad ng sa kanyang lola. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, ang tamang katotohanan. Hindi iyon tungkol sa paghihiganti, mahal kong apo, sabi ko sa isang malumanay na boses. Ang laban na ito ay tungkol sa katotohanan. Alam mo, sa mundo natin, may mga taong gagawa ng masama. At minsan, ang mga taong iyon ay ang mga taong pinakamalapit sa atin. Kapag nangyari iyon, napakadaling sumuko na lang. Napakadaling maniwala na lang sa kanilang mga kasinungalingan at hayaan silang manalo. Pero hindi tama iyon. Huminga ako ng malalim. Ang laban na ito ay para maipakita na ang mga taong gumagawa ng masama ay kailangang harapin ang mga konsekwensya ng kanilang mga ginawa. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hustisya. Para malaman ng lahat na ang tama ay laging mananaig sa huli. At para ipakita sa iyo, apo, na kahit gaano pa kadilim ang sitwasyon, kahit gaano pa kawalan ng pag-asa, hinding-hindi mo dapat tanggapin ang inhustisya. Lumaban ka para sa tama. Kahit gaano pa katagal. Naiintindihan mo ba, Sofia? Pinag-isipan niya iyon ng matagal.
Ang kanyang maliit na mukha ay seryoso. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan siyang tumango. Kung nandito po si Lola, sabi niya, siguradong proud na proud siya sa inyo. Napangiti ako, isang tunay na ngiti na nagmula sa aking puso. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sa tingin ko, sabi ko, magiging proud siya sa ating dalawa dahil nakaligtas tayo. Nakaligtas tayo sa isang bagay na dapat sana ay sumira sa atin. At narito pa rin tayo. At narito nga kami, buhay, magkasama. Ang sugat na dulot ng pagtataksil ni Isabel, hindi ito ganap na maghihilom. May mga gabi pa rin na nagigising ako, naalala ang lamig ng selda, ang sakit ng kanyang mga salita sa korte, ang isang bahagi ng puso ko na para sa kanya ay nawasak na magpakailanman. Siguro, balang araw darating ang panahon na mapapatawad ko siya. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot at tiyak na hindi ito nangangahulugang pagbabalik ng tiwala. Si Marco naman, ang kanyang mga sulat ay puno ng galit at paninisi. Kasalanan daw ng sistema. Masyado raw akong sakim. Manipulatibo raw si Isabel. Ang hukom daw ay may kinikilingan. Lahat ay sinisi niya maliban sa kanyang sarili. Ang mga sulat niya, diretso sa basurahan. Ako ay 65 na ngayon. 2 taon ang ninakaw sa akin, kaya dapat sana ay 63 pa lang ako. Pero sa 2 taong iyon, mas marami akong natutunan tungkol sa buhay kaysa sa nakaraang 40 taon. Natutunan kong ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian. Ito ay nasusukat sa katatagan ng iyong loob, sa dangal na hindi kayang bilhin, at sa pagmamahal ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo tulad ni Mike, ni Attorney Pineda at ngayon ni Sofia. Ang Santos Maritime Supply ay mas matatag na ngayon. Ang mga bagong sistema na ipinatupad ko ay nagsisiguro na ang kapangyarihan ay hindi na muling maiipon sa iisang tao lamang. Ang Catherine Santos Foundation ay nakapagparal na ng 10 mahihirap pero matatalinong estudyante. Ang pangalan ng aking asawa ay nabubuhay sa pamamagitan ng pag-asa na ibinibigay nito sa iba. At ako? Natagpuan ko ang aking kapayapaan. Hindi ito ang kapayapaan na walang problema. Ito ay isang kapayapaan na pinaghirapan. Isang kapayapaan na alam na kahit anong bagyo ang dumating, kaya kong malampasan. Bawat umaga, pagkatapos kong magkape, naglalakad kami ni Sofia sa dalampasigan. Tinuturuan ko siya tungkol sa mga barko. Ang pangalan ng bawat isa, ang kanilang mga ruta. Ikinukwento ko sa kanya ang mga pangarap namin ng kanyang lola noong nagsisimula pa lang kami. Ang katotohanan na hindi nila sinasabi sa iyo tungkol sa pagtataksil ay hindi ito nagtatapos. Ang sakit ay laging nandyan, pero hindi na ito ang sentro ng iyong buhay. Nagiging isang peklat na lang ito, isang paalala ng isang laban na iyong pinagdaanan at pinagtagumpayan. Ang kwento ko ay hindi kwento ng isang perpektong paghihiganti. Hindi ito kwento ng isang taong nakuha ang lahat ng gusto niya. Ito ay kwento ng isang ordinaryong tao na dumanas ng isang hindi pangkaraniwang pagsubok. Isang taong bumagsak pero piniling bumangon. Nang gabing iyon, habang pauwi na kami ni Sofia mula sa dalampasigan, hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit. Lolo, sabi niya, mahal na mahal po kita. Sa 3 salitang iyon, naramdaman ko ang tunay na tagumpay, hindi ang pagbabalik ng kumpanya, hindi ang pagkakakulong ni na Isabel at Marco, kundi ito, ang pagmamahal na ito, ang tiwalang ito. Ito ang bagay na sinubukan nilang kunin sa akin, pero nabigo sila. Ako si Ricardo Santos. Nakulong ako ng 22 buwan para sa isang krimen na hindi ko ginawa. At lumabas akong mas buo, mas matatag, at mas mapagmahal kaysa sa inaakala ng sinuman. At narito pa rin ako. Nakatayo pa rin.